Okay, yan po. Yan na nga po ang sinasabi ko. Dito po sa nangyayaring dayaan, dito sa Comelec. Dahil po sa OFW nag-try nagboto dito sa magiging halalan sa May 12. Kumbaga, ito po ay dry run pa lang. Pero tingnan nyo naman, nakitaan ng pandaraya ang Comelec. Kaya ito po, Comelec Garcia, ano po masasabi nyo rito? Dito sa mangyayaring dayan na to. Kaya ito po, tuloy po natin ang video. Doon sa resulta ng votes ko, yan po siya, 'di ba? Clear naman po na 10 senators po yung binutuhan ko, PDP plus si Honasan at si PDP. Gonzales and Duterte Youth Party List. Pero nang chinek ko po sa QR code, ito po yung lumabas. Merong si Brosas, si Bato. Yun. Yan po, halos lahat ng mga binoto niya, nabura po. At ang lumabas, etong mga, mga ah, manok ng administrasyon. At eto po, iba pa po yung, nako, yan nga ba sinasabi ko eh. Ibang-iba yung bumoto, ang layo sa sinasabing gusto mong iboto. Marami si Cayetano, si Lito Lapid. Oh, di ba? Lumalabas na ibang pangalan. Ano nga ba masasabi dito ni Comelec Garcia? Ano kaya mangyayari dito? Tuloy po natin. Yung mga hindi ko naboto ba, nagtataka ako, nagugulan ako, bakit ganyan? Andyan din si Rebellia, si Binay. No, yung mga kinaayawan. Yung mga team sinusuka pala yung mga lumalabas dyan sa ano na yan eh. Cryptid na yan eh. Ang dami nilang ang daming nakalagay dyan, kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami na yan yung nangyayari. Dami oh. Diba? Nandyan din si Rebellia, may klaro naman yung mga boto ko. Ba't puro mga mga alyansang sinusukang lumabas? Hindi, wala yung mga PDP laban. 10 senators ng PDP plus Honasan at Gonzales. Pero Ayun. so far di ko nakita si Gonzales dyan sa Wala. QR code na yan. Kaya po, lumabas na po ang kadayaan ng online voting. Kaya shout out po, Comelec. Ito po, paano ba may papaliwanag ni Comelec Garcia? At ito po, tingnan po natin. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Teka, wala pong sound. Makita pa rin yung mismong Lalagyan po natin ng sounds. Ayan po. encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit Oo, naka-encrypt na. Naka-save na. Ibig sabihin, naka-save na. Pero bakit dapat maging transparent pa rin kayo dyan? Dapat hindi nangyayari yung tinatago. Paano pala may tinatago kayo, bigla na lang lalabas yung alyansang sinusukang mga na naka-register at na-save sa ibinoto ng tao. kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas. Pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, Hindi na, 'di ba? Nanalo na yung mga yung mga alyansang sinusuka mo nanalo na eh. Huli na nung malaman nila. Paano pala yan? Kung talagang nagkaroon na yan. Tapos sa susunod na araw pa makikita. Ang bilis ng boto sa online eh. Ang bilis ang botohan ngayon. 3 araw may resulta na. Ito pala, pagkaboto mo dapat may resulta na eh. Tapos masaka mo na malalaman. Ilang araw pa.
yung boto niya na andon, na preserve. Hindi po Oh, yung boto niya na-preserve. Asan yung paliwanag mo? Bakit iba yung lumabas na pangalan? Sa sinasabi nung OFW. Nasaan na? nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng Yun. Yan po ay protection nila. Protection po nila yun. Para sa pandaraya nila. Na hindi malaman na dinaya nilang tao. Yan po yun ang protection na sinasabi niya. boto. Pero naandyan yon at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yon. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papail. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon. Yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangulugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nandun sa encrypted Malabo yung sinasabi mo eh. Dapat doon pa lang makikita na nila na yun ang lumabas na binoto nila eh. Bakit encrypted? Di ba dati naman ay malalaman mo kung sino yung mga binoto mo? Parang magiging resibo yan eh. Na lalabas sa para yan yung magiging basehan mo, ebidensya na yan nga ang mga binoto mo. script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga ang eksaktong mga binoto. Okay, yan na po. Napaliwanag na po ni ang malabo na naipaliwanag, no? Kaya ito po, papakita ko po sa inyo yung mga sa social media na lumabas na pinost ng isang OFW na yan po nakatunayan na dry run na nandadaya po. Ito po. Aha. Ayan po. Yan ang lumabas. Partido Maharlika. Hays, may lakson pa. Yan po ang nakikita. Eh, ang ibig sabihin, Partido Maharlika, bakit po yan ang lumabas? Diba? Tapos next, ito po. Arambulo Ronel. Yan po, Arambulo nila. Sino po yung Arambulo Ronel? Omelix Garcia. Yan po, lumabas. Next. Soto. Meron pang Soto. Oh, ilang Soto yan? Dalawa. 59. Yan po ang mga lumalabas. May Binay Abi pa, oh. Maliwanag na maliwanag to. Oh, Makabayang Koalisyon. Ito po yung yung makakaliwang party list Ahmad Wilson. Sino po kaya itong Ahmad Wilson? Yan po ang mga comment at ibibigay ko sa inyo kung ano yung mga comment ng mga ibang comment ng netizen. Yan, may nagsabi sabi na nga ba eh, pati Comelec bayad, nagagawa nga naman ng pera. Miss Pam, hindi yan aksyonan ng Comelec kung mga reklamo tungkol sa words ng mga kandidato na hindi nila kaalyado, malamang aksyon agad
Pero pag sa reklamo ng mga katulad namin, OFW, malabo gumalaw yan. Isang napakadaling kaputa itong online voting para sa aming mga OFW. Baka gusto nila kami i-disfranchise dahil alam nilang talo sila sa aming mga OFW. Kaya so far, di pa ako nagbotong online. Nakakawalang gana. Siyempre, talagang nakakawalang gana po. Nakakadismaya po dahil sa nangyayaring ganyan. Ngayon, walang gana, mas mabuti pa. Dati, punta ng embassy, pipila at sigurado na yung pang binoto mo. Nakikita mo sa resibo. Oo nga naman. Ngayon, binago talaga nila. Talagang napakalaking kadayaan to. Pero ito, napakalaking anomalya ng dayaan. Meron na palang dating ginagawa ang mga OFW. Nakaresibo na pala dati. Na-experience pala nila dati. Tapos ngayon, kaya nila siguro malakas ang loob na pinost to dahil nga talagang meron nga, talagang dayaan nga talaga. High importance. For your information, this is from a real source. She informed me just now, 4:13:25, past 9 p.m. She voted online and she voted for straight PDP laban. But when she checked after, the names that came out were the opponent's candidate like Manis Soto online. O, di ba? Yan yung mga lumabas sa ano niya eh. Sa mga resibo nila eh. Only Lambino, please share. If you vote online, check manually, then screenshot. Oh, tama. Vote manually. Tapos screenshot yung, di ba, may cellphone naman tayo. Screenshot. Screenshot yung mga resibo para may ebidensya. Yan na nga po ang hinihingi ni Torion. Yung abogadong Torion. Yan po ang hinihingi niya. Boycott na yung eleksyon na yan. Halatang halata. Oo, halata naman talaga. Naipaliwanag na ng isang OFW na nakaranas sila dati. Ito lang, nakaranas sila ng pagboto. Oh, yun naman na lumabas yung sa resibo nila. Pero ngayon, ito, ang lumabas sa resibo, iba. Ito po, can the SC invents in this concern? Oh, tama. Dapat makarating na sa Supreme Court to at maimbestigahan. Poljakan Palangga, ano na ito po? Please help to expose this kind of oo. Na naman, please thank you po. Kayo confident si Bang sa 12-0 dahil may magic. Oo, kaya pala eh. Galing mag-magic. This is a very section matter. This should not be taken lightly by the COMELEC. They should take action right away. No to online voting. Yan, isa po ang sabi ng isang netizen. Ayaw na to talagang mag-online voting. Dapat mano-mano talaga. Ito pa po, no? Right? Yan. Sabi ko na nga ba noon pa na may dayaan na mangyayari sa eleksyon. Ngayon po, haka-haka lang dati. Hinala lang dati. Pero ngayon, ano nangyari? Nagkatotoo po. Yan po, isa pa, ganyan lahat resulta. Kahit dito sa Hong Kong, sa akin, ganun, bumoto na ako kahapon. Ako, grabe. Make this viral. Talagang viral po ito. Ito po, no, parang kay Marie Fiona Duterte. Ito po yung reply ng Meko Taipei sa complaint namin sa balota namin na di ko alam tama ba ang resulta. When you cast your vote, rest assured that your voting data is kept safe and secure. Here how it works. So, yan. Kung paano raw talaga mapapangalaga. Before you submit your vote, the voting system encrypts your choice on your device. Encryption is like putting your vote in a secure. Tama, o is secure. Lockbox that only authorized personnel can open. This protects your vote from being intercepted.
tampered with or accessed by anyone who should not see it while it's being transmitted. After you cast your vote, the system gives you a chance to review it through something called a ballot locator. Oh, titingnan mo uli. Double check lang yan. This tool allows you to search for your ballot in the election list screen using your ballot ID. It's like checking that your digital ballot is located inside the digital ballot box in the cloud. Now, here's something important to know. The ballot ID is plain text hash of the ballot. It's used to retrieve the cast ballot itself, which contains both the encrypted selection and the ballot style. The official list of all candidates for senador and party list representative. This list is identical to the one of the digital ballot you used to vote. Nothing is added, removed, or changed. O, dapat sakto lang talaga. Huwag kayong magre-remove, magbubura, huwag po kayong magpapasa ng huwag niyong ipapasa ng incomplete kasi baka yan sila ang maglagay ng ano niyan. Baka sila ang maglagay ng kandidato at mamarkahan yung bibilugan. Ito po, the list is fixed and standardized for everyone. So there's no randomness or alteration involved. Your specific selection are securely embedded with this list using encryption technology. This is your cookie thing. So, tama. Yun yung nga yung mga sinasabi nilang transparency. Ito yun. Kailangan maliwanag po na makikita natin. You can see exactly what being recorded in your ballot. Tama. Security, your choice remain private and protected from unauthorized access. Huwag nyo na ipapakita sa mga iba. Yan lang po yun. At huwag nyo ipapahawak sa ibang tao na hindi nyo kilala. At ito po, thank you for taking the time to vote. Your participation helps make democracy work. Ayan po. Para kay Marie Fiona Duterte. Next. At heto na. This, in my understanding po yan, for lumabas dyan ay same pa rin po sa digital ballot. Digital ballot ninyo, kung saan andyan lahat ng list ng senator at party list. Parang proof lang yan na you already voted, but di ninyo po makikita kung sino ang binoto ninyo. Kaya bago mag-cast, tama, review muna pala. May pa-review. I-check ninyo sa bawat number, letter word, etc. Andyan po lahat ng review. Tumatakbong senador at party list kasi ako din una nagtaka, pero inisa-isa ko. I-check 5 beses. Andyan lahat ng senador at party list. So, naisip ko na, same print pala ito sa digital. Ballot proof lang pala. Siguro, tunadan na ako bumoto, ang hirap lang po siya isi-check kasi sobra liit ng mga sulat at dikit-dikit walang space. Lalo na pag sa CP mo i-open, kaya lumipat ako sa tab ko siya. Check kasi medyo malaki check ninyo po isa-isa. Pero chinek niya kanina Wala siyang nakita Ba't wala siyang nakita na yung PDP laban niya, lalo na kay Gonzales? Wala, di ba? Pinakita sa video. Ba't wala yung Gonzales? Chinek ng OFW. Ayan nga lang, hindi pala totoo ang sinasabi nitong isa. Ito, they have no shame anymore, however. Balikan ko lang kung itong may nagsasabi ni understanding po yan. Sinabi na po ang ebidensya kanina sa cellphone. Nandun po sa video nung una. Yun po ang mga lumabas. At eto, Greg Lee, wag kindly check here. Parang it-expert ka yun nga, Grabe, Here has chose evidence, baka mas malalam ka pa dito sa mga post nila. Nagmamagaling
Kala mo kung sino, di ba? I-check 5 beses na, nakita na nga sa resibo eh. Grabe, Comelec. Do you think people nowadays aren't tech savvy? Sorry. Ilang ana na lang, JD, me, Cab, Bogo para ninyo. Ayan po, dyan na lang po tayo. Okay. Ayan po, hanggang dito na lamang po tayo. At syempre, talagang importante po sa atin ang boto na to. Dahil minsan lang po tayo bumoto. Every 3 years. Kumbaga, lumalabas na 6 na bago natin mapalitan ng senador. Importante po to dahil tayo ang powerful pagdating sa eleksyon. Tayo po ang mamimili ng karapat-dapat ng mga senador. Kaya wag po tayong magpapadaya. Alalahanin po natin, dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga anak. Pagka ito, sumablay tayo, dire-diretsong sablay na to. Pero, pagka sumablay tayo, tiyak, dito na, magiging mai-impeach po si Sara Duterte. Maraming boboto ng yes at magja-judge na senador kapag natalo ang PDP laban dito. Kaya vote straight po tayo, dapat mga PDP at mga kandidato ni Duterte ang manalo dito. Hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.